Hi! Today we're making pastillas de leche. So, isa na namang Filipino delicacy. So, ito maraming nabibili bandang Bulacan. Ang mga ingredients natin for our pastillas de leche ay 3 cups ng fresh cow's milk. So, pwede rin na Carabao's milk ang gamitin natin dito, but hindi po pwede yung evaporated milk. So, it has to be fresh milk. We need 2/3 cup ng powdered milk, 6 tablespoons ng sugar, and then, more sugar mamaya pag-roll natin ang ating pastillas de leche. 1 tablespoon ng butter. Yan lang mga ingredients natin for our pastillas de leche. So, for our procedure, I have here a skillet. Ngayon, pagsasamahin natin yung ating fresh milk. So, mix natin yung ating sugar dun sa ating milk. And then, pakukuluin lang natin to at hahaluin ng hahaluin hanggang lumapot yung ating milk and sugar mixture. So, we're gonna cook this sa medium heat. So, halo lang tayo ng halo, hindi pwedeng iwanan. Habang hinahalo ninyo, ini-scrape nyo yung bottom ng pan ninyo para hindi siya nag-scorch or nasusunog. Ayan. So, hahaluin lang natin ng hahaluin at ipapareduce natin yung ating milk hanggang lumapot siya. So, kailangan ready kayo na maghalo ng maghalo kasi medyo matagal na process to. Yan, so kung makikita ninyo, nag-reduce na further yung ating milk at medyo matagal-tagal na rin ako naghahalo dito. So, medyo naninikit na rin siya sa ating bottom. Pa yung ating pastillas. So, halo lang ng halo kasi at this point, madali na itong masunog. So, hintayin lang natin na para siyang maging paste before natin patayin yung apoy. Yan, so ito na yung ating pastillas para na siyang thick paste. So, pwede na nating patayin yung apoy ngayon. Next, i-add naman natin yung ating butter. Pati na rin yung ating powdered milk. Then, i-mix natin thoroughly. So, kapag thoroughly mix na yung ating pastillas, ita-transfer natin siya sa isang plate. Sa hinango natin dun sa ating pan. So, ito palalamigin lang natin at hahayaan muna natin mag-rest for a while hanggang medyo lumamig siya. And then, babalutin natin to. So, balikan natin. Yan. So, ito na yung ating pastillas at medyo malamig na siya. So, I rolled it into a parang cylinder. Then, ikakat natin siya. So, we will try to make siguro mga 40 pieces out of dito sa ating pastillas na to. Pero, bahala na kayo kung gaano kalaki nyo gusto gawin yung pastillas ninyo. I'm gonna cut it into 4. So, what we're gonna do is, kuha tayo ng isang segment ng ating kinat na pastillas, and then iro-roll natin siya into a smaller log. Itong log na ginawa natin, hihiwain natin into 10 pieces. So, cut muna natin sa bandang gitna.
Then, pwede pa natin siyang i-roll para humaba ng kaunti kung gusto natin. And then, i-roll natin sa white sugar. So, granulated sugar to. So, lahat to, ganun lang ang gagawin natin. Hanggang maubos natin lahat ng pastillas natin. Yan, so natapos na natin i-roll lahat ng ating pastillas. So, ngayon naman, babalutin natin to. So, now we're ready to wrap our pastillas. Actually, pwede natin siyang i-serve ng ganito lang. Kaya lang mas maganda lalo kung ipapamigay natin o ipangre-regalo na ibalot natin siya sa colorful na paper. So, what I have here is yung plain bond paper na ginupit ko into about 2 by 2.5 inches na strips. And then, nag-cut din ako ng colorful na papel de hapon or Japanese paper. So, dito ang tawag dito is yung tissue. Yun ang tawag nila dito. So, gumupit ako ng size na mas malaki kaysa dun sa ating bond paper. So, babalutin natin yung ating pastillas. Kukuha tayo ng isang piraso. Babalutin natin siya una with our bond paper. So, ikot lang natin siya. So, naka-form tayo ng parang cylinder. And then, kukuha tayo ng isang piece ng ating tissue or papel de hapon. At, iikot naman natin doon yung ating pastillas sa may bond paper. So, pag naiikot na natin siya, itatak lang natin yung dulo niya sa loob ng cylinder natin. There you go. So, yan na yung ating nabalot na pastillas de leche. So, gagawin lang natin to hanggang maubos natin lahat yung ating pastillas. So, babalikan natin. Yan, so this is how we're serving our pastillas de leche. O, diba? Ang dali-daling gawin. Kukunti lang yung mga ingredients na ginamit natin at readily available to kahit saan. Tamang-tama ito pang regalo, especially ngayong magpapasko. So, yung mga kaibigan natin dyan na nasa abroad, hindi nyo na kailangan magpadala pa from the Philippines nito kasi actually ito madaling mag-perish or madaling masira. So, kahit sa mga bahay ninyo, pwedeng-pwede na kayong gumawa. So, sana nagustuhan nyo itong ating video at sana ay itry nyo itong ating recipe. Hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panunood!